Good day po sa inyo, Sir Dan, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo ako sa pangalang Ricardo, pero Cardo na lang ang itawag ninyo sa akin dahil yun po yung nakasanayan. Dahil yun din yung palayaw ko. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari taong 1998 at nasa edad na 15 anyos pa lamang ako noon. Ng mga panahong ito. Bata pa lamang ako ay mahilig nang magnegosyo yung aking mga magulang. Hanggang sa malipat na nga kami sa isang baryo dito sa lalawigan ng Leyte. Konting paliwanag ko lamang sa baryong nalipatan namin noon. Sa pagkakaalala ko ay medyo liblib po yon at may kalayuan sa kalsada. Dahil sa pagnenegosyo ng aking mga magulang, nakalikom naman sila ng pera. At yun yung kanilang pinangbili ng lupa sa baryong pinaglipatan namin. Matapos may paayos ng mga magulang ko yung bahay na aming tinitirhan, ay lumipat na rin kami kaagad doon. May tricycle naman yung aking ama, kaya yun yung ginagamit namin sa pagbabiyahe at pagdi-deliver ng mga inaangkat na gamit. Isang araw, naiwan kaming dalawa ng kapatid kong tawagin nating Ate Merla. Dahil mamimili sa karatig lugar ng mga paninda ang aming mga magulang at aabutan umano sila ng gabi. Nga pala, nagbilin ako ng pera kay Manang Lusing. May ihahatid siyang gulay mamaya. Yun na lang yung lutuin ninyo para meron kayong ulam sa tanghalian. Sabihin mo sa kapatid mo, Cardo. Wika pa nga sa akin ng aking ina noon. Dahil nasa loob ng kwarto yung kapatid ko at hindi pa lumalabas. Tumango naman ako at nagwika. Sige po, Nay. Sabihin ko po kay ate para hindi na kami bumili pa ng ulam. Sabi ko naman. At matapos kong sabihin yon, ay umalis na nga rin yung mga magulang ko. Pero lumabas din muna ako saglit ng bahay para bumili ng kung ano. Boy, sandali. Kayo ba yung bagong lipat dito sa baryo namin? Tanong pa ng isang matandang lalaki nang makarating na nga ako sa tindahan. Saglit akong napatingin doon sa lalaking yon bago tumango. Bakit po? Tanong ko naman sa kanya. At sa mahinang boses ay sinabihan akong mag-iingat raw kami sa katabing bahay na si Manang Lusing. Hanggat maaari ay iwasan daw namin yung matandang yon. Sumigunda naman yung may-ari ng tindahan at nagsabing bantog na aswang daw yung matandang si Manang Lusing. Buntis pa naman daw yung kapatid ko. Kaya dapat daw ay lalo kaming mag-ingat. Makinig ka sa aming mga sinasabi, boy. Matagal na kami dito. Kaya alam na namin yung pagkatao ng matandang yon. Wika pa nga ng may-ari ng tindahan. Nagulat naman ako at may halong pagtataka. Dahil mukha namang hindi mapagkakamalang aswang si Manang Lusing. Napakaamo kasi ng kanyang mukha. At hindi mo talaga siya mapagkakamalang gagawa ng masama. Mabait rin yung kanyang pakikitungo sa amin. Lalong-lalo na sa kapatid kong si Ate Merla. Sige po. Pagsasabihan ko po yung kapatid ko. Wika ko na lamang noon. Pero sa aking loob ay natatawa na lamang ako. Dahil hindi ako naniniwalang aswang yung matanda. Iniisip ko pa noon na baka kagalit lamang ng dalawa yung matanda. Kaya kung ano-ano yung kanilang mga sinasabi. Paglipas ng mga araw, ay para bang unti-unti na akong nagkaroon ng hinala sa matanda. Sa kadahilan ng tuwing magtatakip silim na, ay natatanaw ko mula sa bintana na matalim na nakatitig sa bahay namin yung matanda. Partikular na sa kapatid kong buntis na palaging tumatambay sa may balkonahe at nagpapaypay. Naiinitan po kasi palagi si Ate Merla. Habang hinihintay niya yung kanyang asawa, ay tumatambay muna ito sa may balkonahe habang walang tigil sa pagpaypay. Minsan ay nagtanong pa nga ako sa kapatid ko kung naniniwala ba ito sa aswang. Oo naman, naniniwala naman ako. Bakit mo naman natanong? Balik pa nga nitong tanong sa akin.
Sinabi ko naman sa kanya yung tungkol sa mga naging usapan ng kapitbahay namin. Tungkol sa matanda. Sinabi ko sa kanyang binalaan ako ng iilan sa mga kapitbahay. At sinabihang mag-ingat daw kami sa matanda. Dahil noon pa man daw ay bantog ng aswang yon sa kanilang baryo. Lalo ka na ate. Sinabi ni Manang Dolores na iwasan mo raw si Manang Lusing. Dahil buntis ka nga raw at baka mamaya ay mapano pa yung sanggol na dinadala mo. Wika ko pa nga po kay ate. Sandaling tumigil sa ginagawa yung kapatid ko at nagsabing, nitong mga nakaraang araw daw ay may kakaiba siyang napapansin sa matandang kapitbahay namin. Palagi na raw kasi itong nagbibigay ng ulam at walang araw na hindi hinihipo yung kanyang tiyan. Napansin din daw niya na panay yung pagpunas ng bibig ni Aling Lusing gamit yung kanyang labakarang nakasukbit sa kanyang balikat. Higit sa lahat ay may kakaiba raw siyang amoy na nalalanghap mula sa matanda. Ay nako, ano ba yan? Pero wag na. Wag na nating pag-isipan ng hindi maganda yung matandang yon. Mukha naman siyang mabait sa totoo lang. Wika naman ng kapatid ko. Natigil lamang yung pag-uusap naming yon nang magpaalam na nga yung asawa ni Ate Merla na pupunta lang raw ito sa bayan dahil may importanteng tatapusing trabaho. Tinanong naman ito ng kapatid ko kung bakit parang napakalanganing oras naman daw ay aalis pa ito. Magtatakip silim na at lalakarin pa niya. Alam naman umano nito na hindi nga siya makakatulog sa gabi hanggat wala yung kanyang asawa. Sinabi naman ng kanyang asawang sandali lamang daw yon. Kailangang tapusin lang umano nito yung pag-aayos ng sasakyan dahil marami siyang gagawin kinabukasan. Kinagabihan nga, kakatapos lang naming maghapunan nang sa bigla kaming natigilan nang makarinig kami ng mahihinang kaluskusan sa may dingding ng kusina ng bahay. Tinanong ko pa nga yung kapatid ko kung ano nga ba yung naririnig namin. Hindi ko alam, baka pusa lang siguro yon. Tugon naman po nito. At hindi na nga namin pinansin yung mga ingay na aming naririnig. Sa halip, nilinis ko na lamang yung hapagkainan samantalang si Ate Merla naman ay nagbalik na ng mga natira naming pagkain sa kaldero. Paglipas ng ilang minuto ay muli na naman kaming nakarinig ng mahihinang kaluskusan. Yun bang parang pusang nagkukutkot ng kanilang mga kuko sa kahoy. Ganoon yung naririnig kong ingay noon. At medyo nakakangilong pakinggan yon. Idagdag pa yung angil na parang pusang may kalandian. Ano ba naman yan? Nakakangilo pakinggan. Naiinis ko pa pong wika noon. Dahil sa inis ko, dahil talagang masakit nga po sa tenga. At sa inis ko na nararamdaman, ay kinuha ko nga yung 2x2 na kahoy ni tatay at binitbit yon papunta sa may pintuan. Tinanong naman ako ng kapatid ko kung ano nga bang gagawin ko doon sa kahoy. Lalabas lang ako ate. Hahambalusin ko lamang yung pusang yan. At nakakangilo sa tenga ang ingay na kanyang ginagawa. Tugon ko naman po noon. Sinabihan ko pa siyang wag siyang lumabas ng bahay at wag na niya akong sundan dahil baka mamaya ay mapano pa nga ito. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. Ngunit bago ko pa man mabuksan yung pintuan, ay muli na naman akong nakarinig ng ingay. At sa pagkakataong yon, ay bahagya pa akong napaigtad sa kadahilan ng napakalakas ng pagbagsak sa may itaas ng bubungan na aming narinig. Aakalain mong may taong nalaglag mula sa kawalan. Patungo doon sa bubungan namin at nagpagulong-gulong yon pagbagsak ng lupa sa kusinang bahagi ng bahay namin. Bigla tuloy na bahag yung buntot ko at natakot na nga akong lumabas ng bahay. Dahil naisip kong hindi na yun normal. Dahil napakalakas po ng pagbagsak sa aming bubungan.
Cardo, halika rito. Huwag ka nang lumabas ng bahay. Tawag naman sa akin ng kapatid ko. Kagad naman akong bumalik sa kinaroroonan ng kapatid ko at sinabihan ko siyang pumunta kami sa may sala para doon na lang namin hintayin yung pagdating ng mga magulang namin at ng kanyang asawa. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kapatid ko dahil nasa ika-7 buwan na nga po yung kanyang ipinagbubuntis noon. Kaya naman medyo nahihirapan na rin siyang kumilos. Inalalayan ko siyang maglakad papunta sa may sala hanggang makaupo na nga ito ng maayos. Maya-maya pa ay sa hindi inakala ay bigla na lamang akong may nasilayang iilang hibla ng buhok na dahan-dahang pumasok sa may siwang ng bintana namin. Kitang-kita ko yon at animoy may sariling buhay. Kagad na itinuro ko sa kapatid ko ang nakikita kong hibla ng buhok. Ngunit nung tignan nga niya yung bagay na itinuro ko, ay ganoon na lamang yung kanyang pagsigaw nang makita naming hindi lamang iilang hibla ang pumapasok doon sa may siwang ng bintana, kundi napakarami. At kasunod pa po nun, ay parang may kung anong humuhuni. Panay po yung sigaw ng kapatid ko at humihingi ng tulong. Samantalang ako naman ay nakahanda na nga yung 2x2 na kahoy. Sa isip ko pa noon, sige lang, at sa oras na pumasok ka dito, sisiguraduhin kong lalabas kang duguan na aswang ka. Cardo, buksan mo na yung pintuan. Rinig naming sigaw ng boses ng aming ama na magkakasunod na kumatok sa pintuan. Nagmamadali na kaming lumapit sa may pintuan at walang pag-alinlangang binuksan yon. Pagkabukas ng pintuan, ay nakita namin yung mga magulang naming nag-aalala, pati na rin yung asawa ni ate. Ano bang nangyayari sa inyo? At bakit kayo sumisigaw? Pag-aalalang tanong pa nga ng aming ama. Agad namang ikuwento ko yung buong pangyayari. At matapos ngang marinig yon ng aming ama, ay mabilis na rin itong kumuha ng itak sa may kusina. At pagkatapos ay mabilis nga siyang lumabas ng bahay at inikot yon. Maya-maya pa ay nakarinig na nga rin kami ng kaguluhan sa may likuran ng bahay. Kaya kaagad na nga kaming lumabas ng bayaw ko at pinuntahan si tatay. Nang makapunta na nga kami sa may likuran ng bahay, ay sobrang takot at hilakbot yung aking nararamdaman. Sa kadahilan ng nakita ko na inuundayan po ng pagtaga ng aking ama ang isang napakalaking pusa na talagang grabe po yung paglalaway. Doble po yung laki ng pusang yon sa pangkaraniwan. At halos mabuwal na nga rin po nito yung aking ama sa tuwing akmang susunggaban nito. Mabilis namang kumilos yung aking ama. At walang habas na pinaghataw niya ng kanyang bitbit na itak yung nilalang para hindi na nga malapitan ito. Hayop kang demonyo ka. Mga anak ko pa yung pinagdiskitahan mong aswang ka. Pwes ngayon, mapapatay muna ako bago mo makanti ang aking mga anak. Galit na bulyaw pa nga ng aking ama at muli pa nga po niyang tinaga yung aswang na yon. Mabilis naman kaming lumapit at tumulong na sa paghahambalos sa nilalang gamit yung 2x2 na kahoy. At meron din pong ganon yung aking bayaw. Ilang saglit pa, nasilayan kong tila ba natamaan ng aking ama ang aswang na iyon. Hanggang ilang sandali pa ay nakita namin na nanghihina na po yun at paika-ika na kong gumalaw. Bago pa man muling mahataw ng aking ama ng kanyang bitbit na itak yung aswang na iyon, mabilis na rin yung kumaripas at pumasok sa may talahiban sa kagubatan. Tay, okay lang po ba kayo? Tanong ko pa nga po noon sa aking ama. Hinihingal namang tumango yung tatay ko. At inalalayan po namin yung pumasok sa loob ng bahay. Tinanong rin ng aking ama si Ate Merla kung okay lang ba yung kanyang lagay. Magkakasunod namang tumango yung kapatid ko
at nagtanong kung kilala ba raw ng aking ama yung aswang na nakasagupa nito. Malalaman natin yan bukas. Natamaan ko yon sa kanyang binti. Kaya paniguradong hindi agad gagaling yon. Pero hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya umaalis dito sa ating lugar. Wika pa nga ng aking ama at parang may tinutumbok lang po itong tao. Tay, sino po ba yung tinutukoy ninyo? Hindi ko na napigilang tanungin yung aking ama. Umiling-iling lang po ito at sinabihang bukas na lang daw namin malalaman kung sino nga ba yung kanyang tinutukoy. Kinabukasan nga po ay pinuntahan ni tatay si Manang Losing. Nagmamadali naman kaming sumunod. Nagulat pa nga ako nang makita kung halos kalad ka rin na nga ni tatay yung matandang iika-ika na at nakita kong merong sugat sa kanyang binti. Aswang ka talaga. Lumayas ka dito sa baryo kung ayaw mong ikalat ko sa lahat ang pagkatao mo at itatali kita sa malaking puno at sunugin ng buhay. Galit pang wika ng tatay ko noon. Panay naman yung pagmamakaawa ng matanda at nagwika itong aalis na raw siya sa baryo. Hindi lang daw niya talaga napigilan yung kanyang sariling matakam dahil sa dinadalang sanggol ng kapatid ko. Bago nga kami umuwi, ay katakot-takot na pagbabanta yung iniwan ng aking ama sa matandang aswang. Kinatanghalian naman nang bumalik na nga si tatay sa bahay ng matanda. Ibinalita nito sa aming wala na raw doon yung matanda. Umalis na raw yon at iniwang nakatiwangwang yung bahay nito. Nagtulong-tulong naman yung mga kababaryong sirain yung kubong kanyang tinitirhan at sinunog po yung lahat ng mga kagamitan nito. Simula nga po noon ay wala na kaming nababalitaan pang kababalaghan at naging maayos naman po yung pagbubuntis at panganganak ng kapatid ko. At hindi na rin po naulit yung ganong karanasan sa amin. Yun lang din po yung una at huli. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.